Hello, hello. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen, amen. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon and magsitayo po tayo. Sabi po sa awit 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Ayan, amen. Purihin natin ang ating Panginoon Jesus. Yes, Lord. Ipalakpak po natin ang ating kami sa Panginoon. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahamig. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord, ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord, ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Lord. Yes, Lord, kami ay malamang malaya sa piling mo. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya,
lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit na karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, woo! Malayang sumigaw, malayang lumdan, malayang lumipad, malayang sumigaw, woo! Malayang sumiyaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, malayang sumigaw, sumigaw, malayang sumiyaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumiyaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na walang bagay na mahirap sa iyo at ito ngay tunay, Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo.
kapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, higit sa aking kailangan, sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di nangangamba sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, yes Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang imposible. Walang imposible sa'yo, yes Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa iyo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, Panginoon. Yes, Lord. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. We worship you, Lord. Tunay ngang wala kang katulad, Panginoon. Yes, Lord. Tayo pa'y manalangin. Hallelujah. Aming Amang nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami po ay muli niyong pinagtipon-tipon upang purihin ka at sambahin ka. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon, sa lahat ng mga binigay niyong blessing sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, at sa kalakasan na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo po sa amin, sa walang hanggang buhay na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Dahil po sa inyo, Panginoon, nandito po kami ngayon, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Alam namin, Lord God, na sa araw-araw, Panginoon, nakakagawa pa rin po kami ng mga hindi kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Kaya hinihiling po namin na patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon. Patuloy niyo pong linisan ang aming mga puso at ang aming mga isip, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na maging katulad ka namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng mga aming nagiging desisyon sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Lord God. Hindi po namin ito kaya, Panginoon, kung wala po kayo sa buhay namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, kasi sa kabila ng pagkukulang namin, Panginoon, hindi mo kami iniwan kahit kailan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At dinadalangin ko po, Panginoon, na yung pong maririnig namin, Panginoon, na yung mga salita, buksan niyo po ang aming mga puso at aming mga isip, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, na panatilihin namin ito sa aming mga puso at may isa pamuhay po namin ito, Panginoon. At talungan niyo rin po kami, Lord God, na ma-share namin to sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, para ma-share namin ito sa kanila. At para sila po ay kasama naming maligtas, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At dun po sa magsasalita dito sa iyong harapan na si Pastor Eve, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon, na pisikal at spiritual, Panginoon. I-guide nyo rin po siya sa kanyang mga ibabahagi na salita mo, Panginoon. At kung ano lamang yung nais mo, Lord God, ayun lamang po ang lumabas sa kanyang mga bibig, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ibinabalik po namin ang aming papuri at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen! Amen! Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. Ayan, meron po tayo welcome si Sister Rose. Ayan, welcome po Sister Rose sa JTCS Church. Sige, ikutin natin ang ating mga kapatid. Sa'yo, kapatid, kami natutuwa na ikaw ay tumalong ngayon. Aming panalangin na nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. At siya ay tanggapin mo na sa iyo puso. Kapatid, kami natutuwa na ikaw ay tumalong ngayon. Aming panalangin nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. At siya ay tanggapin mo na sa iyo
Ayan, welcome po ulit sa ating lahat sa JTCS Church. Ayan, pwede na po tayo maupo. Ayan, praise God. Ayan, praise God po. Next po. Ayan. Dumako na po tayo sa ating tithes and offering na pangungunahan po ni Teacher Edith. Ayan po. Sige po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ulit-ulit. Talagang tunay na ang Diyos ay napakabuti, dakila at tapat. Kaya tayo dadako ngayon sa ating offering. Babasahin natin ito sa Malakay 3:10. So, sabay-sabay natin basahin at isapuso natin. Okay, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ganda ang ating binasa. Sa huli pa lang ay sinabi, masaganang pagpapala. So ito ay bilin sa atin na sinabi dito na lahat, nakalagay buong buo, ikasampung bahagi. Kaya kung ano man ang ating natatanggap sa ating mga natatanggap natin sa Kanya, sapagkat lahat ng bagay po ay pinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng ibibigay natin ito, maliit man o malaki, iaalay natin sa Panginoon sa gawa't meron siyang, yan nga, subukin ninyo ako. Di ba po? Kaya sa ating ibibigay na ito, yun po ay bukal sa ating kalooban para maging pagpapala din po sa atin at sa ating iglesyang, mahal na iglesia natin, na nandito ngayon, lahat ay tayo ay talagang pinagpapala. Pinagpapala ng lubusan. Bakit ibinigay niya sa atin ang lahat? So, yun po ang ating panalangin. Kaya manalangin tayo. Mahal naming Panginoong Diyos. Kami po ay dumadalangin ng higit sa lahat na ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya po ay laging nasa amin. Salamat sa simula pa lang sa pagkanta namin, pag-awit, pagpupurit, pagsamba, lahat po niyan inaalay namin. Kaya kami po ay tunay na pinagpala, Panginoon. Salamat po. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Ayan, habang nagta-tithes and offering po tayo, meron po maghahandog na isang magandang awitin para sa ating Panginoon, ang ating pong kapatid na si Sister Maribel. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. All glory belongs to Jesus. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you.
to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you. Just as
Ayan, maraming salamat po sa napakagandang awitin, Sister Maribel, para sa ating Panginoon. Ayan, praise God po. Lahat po tayo, di ba? Naramdaman natin ang presence ni Lord. Amen? Amen. Ayan, maraming salamat po ulit. Dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service. Every Sunday po, nag-start po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting po every Wednesday. Nag-start po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Ayan po, kung sino po yung may mga prayer request dyan, pwede po kayo magsabi sa amin para sama-sama po tayo nagpe-pray para sa ating Panginoon. Maganda po, marami pong nagpe-pray para mas powerful po. Ayan. And discipleship, every Saturday po, ang amin pong teacher dyan ay si Teacher Shelo. Nakakailang session na po kami. Nag-start po kami ng 3 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Ayan po. Sana po yung pong mga available sa mga oras na yan ay sana po maka-attend tayo. Everyone po is welcome. Ayan. Marami po tayong matututunan dyan about sa ating Panginoon at sa ating pagiging leader sa ating ministry. Ayan po. Next po. Ayan, scripture reading po. Pangunahan po ni Brother Christian. Ang scripture po natin ngayon ay Roman 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Noon tayo'y makasalanan pa. Ang tayo po, tinatawagan ko po si Pastor Eve para magsalita ng salita ng Diyos. Wala ko, magjujuwit kami. Ano ba ito? Ito ba gagamitin ko? Ayan, purihin po ang Panginoon. No? Narinig ko na naman si Sister Maribel ba? Sa kanyang napakagandang awitin na para po tayong dinala sa ikatlong langit na nasa presensya tayo ng Panginoon at sumasamba sa Kanya. Praise God. Palakpakan po muli natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil naimbitahan po muli ako ni Brother Lil sa gawain bilang guest speaker. Palagay ko nakapag-ipon na ito kasi mahal ang aking offering kasi. Love gift ko, mataas pa, di ba? Pinag-ipunan mo to kaya ngayon uli ako. Ayan. Ang mensahe po ng ating Panginoon ay ito po yung walang kamatayang pag-ibig. Ayan. Ang tunay na pag-ibig, kagaya po ng binasa natin. Actually, i-ready ko to nung pang Valentine's eh. Ito, akala ko imbitahan ako. Siguro hindi pa nakapag-ipon ng pang love gift sa akin. Kaya ngayon ko na lang itutuloy. Ayan. Ang tunay na pag-ibig. Basahin po muli natin Romans 5:8. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Purihin ang ating Panginoon. So, ang pag-uusapan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. Ang layunin po ng ating mensahe ay upang ating lubos. Meron ba dyan? Layunin. Ito ba? Layunin. Yung sunod. Ayan. Upang ating lubos na maunawaan ang tunay na pag-ibig at paano ito maipapamuhay ng tama. Amen po ba?
Praise God. Excited na po tayo, no? Tungkol po sa pag-ibig. Ayan. Ito po ay pag-ibig ng Diyos po, ang ating pinag-uusapan. Purihin ng Panginoon. At syempre, tatalakayin din natin yung pag-ibig. Paano po natin to i-apply at yung pong pag-ibig din ng tao. Ayon sa kasulatan, kung walang pag-ibig ay walang kabuluhan ang buhay ng tao. Ayan. Ayon po yan sa kasulatan. Alam niyo po ba yon? Pag wala pong pag-ibig sa inyong buhay, ay wala pong saysay kayong mabuhay. Wala pong saysay ang inyong buhay. Ayan, ang ating buhay. Sabi po yan sa unang Korinto, Kabanatang 13, talatang 1 hanggang 3. 1 Corinthians 13, 1-3. Ayan. Ang sabi sa talata, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang at bitiaw na umaalingaw-ngaw. Ayun. Okay na. Purihin ng Panginoon. Siguro hindi nyo po ito naranasan, pero meron po mga pagkakataon sa isang church ay meron pong nagpa-practice ng gift of speaking in tongues. Ito po ay pagsasalita sa wika ng tao at ng wika po ng anghel. Dalawa po kasi ang speaking in tongues. Yung pong pagsasalita sa ibang wika, pero maintindihan po ito ng tao na nagsasalita ng wika na yon. Halimbawa po ay in-check. Hindi po kayo marunong mag-in-check. Bigla kayo nag-in-check sa church. Meron pong bisita na Chinese, naintindihan niya po yon. Ayan. Kung ano po yung mensahe ng Panginoon sa kanya. Meron naman po yung salita ng mga anghel. Ito po yung heavenly language. Ito naman, ang kausap niyo po ay ang Panginoon. So pag nag-speak in tongues po kayo nito, usually ito po ay personal. Kayo ng Panginoon. At pwede rin pong i-interpret ito. At ito po ay kinikilala na talagang spiritual yung tao na gumagawa ng mga kahit sa mga churches. Pero ang sabi ng Biblia, kahit magsalita tayo ng ibang wika, ngunit wala tayong pag-ibig, ay nag-iingay lang po tayo. Ibig sabihin, annoying. Alam mo yung annoying, yung nakakairita, no? Ano ba itong ingay-ingay? Walang epekto sa iyo kasi walang pag-ibig. Verse 2, at kung, saan ba yan? At kung meron akong, okay, verse 2 na. Ayan. At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalapit ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ay walang kabuluhan. Ito naman po yung mga gifts ng Holy Spirit na meron pong kasamang kapangyarihan. Ito po yung power of the gift of faith, the gift of knowledge and prophecy. Nakapagpapahayag po yung isang anak ng Diyos na mga mangyayari kung ano po, bilang babala po ng ating Panginoon. At yung isa naman po ay sa kanyang pananampalataya ay nakakagawa po siya ng himala. Yan po yung gift of faith. At nakapagpapalipat po ng bundok. Ngunit kung walang pag-ibig, ay baliwala po yun, mga kapatid. Walang kabuluhan. So napakatindi po ng pag-ibig. Parang yung pag-ibig, ito po yung nagbubuklod sa atin sa lahat ng ating ginagawa. At sabi sa verse 3, at kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Yung verse 3, ito na po yung pinakamatindi na maaring gawin ng tao. Diba? Yung ibigay mo yung kayamanan mo, ari-arian mo para sa mahihirap, pero pwede pala kahit na isakripisyo mo o mamatay ka sa bayan, pero wala po yung pag-ibig sa iyo, ay wala pong pakinabang. Pero sa totoo lang, parang may nakinabang, kasi merong tawag dito, may nakinabang doon sa ibinigay mong pera.
Halimbawa, sa charity o kawang gawa. Pero yung sa iyo mismo, yung pakinabang doon sa nagbigay ay baliwala. Bakit po? Dahil maari pong iba yung kanyang dahilan, hindi po out of love yung kanyang ginawa at maaring merong ibang dahilan. Kaya ang tao, kung wala pong pag-ibig, ay walang kabuluhan po yung ating buhay. Pero ano pong klaseng pag-ibig ito? Sabi po ng Biblia, may 3 pong mananatili hanggang sa kabilang buhay. Hanggang wakas, mananatili po. Lahat po ay magwawakas, pero yung madadala po natin sa langit, sa presensya ng ating Panginoon, ay may 3 pong matitira. So maari po yung ibang mga gawa ay hindi po yan mananatili, pero yung mananatili po hanggang kabilang buhay ay meron pong 3. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ayan. So, tayo po ay wala kung walang pag-ibig. Ayan, baba na natin, kapatid. Ayan, sino yung pumipindot? Ayan. Ayan, okay no. Ayan, purihin ng Panginoon. Ayan. Ang sabi sa talata, at ngayon ay nananatili ang 3 ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So alam niyo po ba, itong 3 to mananatili, ito po yung madadala natin sa kabilang buhay, sa presensya ng ating Diyos sa kaharian niya. Ay, ka ba yung pumipindot? Sige. Sige. May ano siya, minsan na tag dito. Oo, ayan, merong siniisip siya. Siguro iniisip niya yung pag-ibig niya. Ayan, nadidistract. Ayan, sabay ka lang, ha? Dead. Ayan, purihin ng Panginoon. So, pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang pinakadakila po rito ay the greatest is love. Parang kanta ni Whitney Houston yun, di ba? The greatest, no? Of all. Ayan. Ay pag-ibig. Anong klase pong pag-ibig? Meron pong 2 kategorya ng pag-ibig na nasa Biblia na isi-share po natin. Okay na po ba? Okay. Okay po? Medyo, Brad, sinabi mo ba sa kanila, mahaba ako pag ano? Sanay na, sinusulit ko lang yung bigay mo sa akin eh. Baka sabihin mo, yan lang mensahe, tapos maiksi lang laki ng binigay kong love gift. Okay, para sulit. Ayan, purihin ng Panginoon. So, 2 klase po ng pag-ibig. Makikita natin sa Biblia. Una, pag-ibig ng tao at pag-ibig ng Diyos. Ayan. Ayan, pag-ibig ng tao. So, tingnan natin, no? Ephesians 5:25. Mga aswang lalaki, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Kasi meron pong, pag hindi po sinunod to ng mga asawang lalaki, nagiging aswang po sila. Nang-aaswang po ng asawa ng may asawa, ng bibiktima. Di ba? Ayan. Kaya dapat ang mga lalaki ay hindi dapat aswang, kundi asawang lalaki. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Sino ba mga mister dito? Darlene. Nakakalimutan ko lagi pangalan. Russell. Sino pa ba? Ako. Ikaw, wala ka bang asawa? Manong? Ayan. 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 Hindi, mga mister. Ayan. So, pinapractice na natin yung pagmamahal, di ba? Kanino natin pinapractice yung mga mister? Sa ating kanya-kanyang asawa. Ayan. Isa lang po, Isa lang. Ayan, ayan. Pero pagka kayo ay Muslim, hanggang 4 yata. Gusto mo magpa-convert tayo ng Muslim para legal 4 yung asawa natin. Kaya mahirap buhayin yun. Isa lang nga, hirap na akong buhayin. Di ba? Paano bibigay ang sweldo mo? Hatiin mo sa 4. Diba? Kasi pag dito mong binigay, mainggit yung 3. Ikaw 15, sa'yo 15. 2 lang. Mahirap na, di ba? Tama, isa lang yung ating asawa.
Yan. So, pinapractice natin to sa pagmamahal sa ating asawa. 1 John 4:19. Tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Sino yung unang umibig? Hindi po yung love life yan, ha? Ang Diyos po yan. So, tayo umiibig dahil merong unang umibig sa atin. Parang siya yung nagturo sa atin ng tamang pagmamahal, di ba? Sino po yon? Ang Panginoon, ang Diyos. Ayan. Romans 5:6-8. Ayan. Sapagkat nung tayo ay mahina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Tignan niyo po si Kristo ay namatay para kanino? Para sa masama. Kung si Kristo ay namatay para sa inyo, masama po kayo. Tama, ano? Ako ay masama ka, napakasama mo. Di ba? Si Kristo namatay para sa iyo. Sa masasama, ayan, si Kristo Pero tingnan niyo yung verse 7. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga hasma matay. So, si Kristo yon. Pero ang tao, si Kristo kakaiba, hindi siya ordinaryong tao, di ba? Siya ay anak ng Diyos, nagkatuwang tao. Diyos yon. Pero ang tao, paano magmahal? Ang tao, hindi siya magbubuhis ng buhay para sa masama. Di ba? Lagi kong sinasabi, ano ba, nasusunog yung kapitbahay nyo, bahay. Utusan mo ba yung anak mo? Anak, iligtas mo yung walang yung kapitbahay natin na adik, ano ba, adik, nagtutulak, no? Tapos kilalang yung pusher, no? Kilalang rapist o ano. Utusan ba natin yung anak natin? Sabihin natin, bahal mo matay. Diba? Buti nga sa kanya. Kasi masama eh. So, wala pong tao na mamamatay para sa masama. Meron siguro, mamatay siya para sa mabuti. Ayan. Tulungan natin dahil mabait na tao yan. Yun, pwede po siguro. Kaya kamag-anak nyo, yan, ay maaari. Pero wala po yung tao, may hangganan po. No? Wala po yung tao mamatay para sa masama. Ang Diyos lang po ang gumawa noon, si Kristo lang. Subalit, pinatunayan ng Diyos, ayan, ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So ano po yung kalagayan natin nung namatay siya, nung tinubos tayo? Makasalanan. Kung tinubos ka ng Panginoon, sabihin, makasalanan ka. Di ba? Naamin mo ba, kapatid? Makasalanan ka. Sister, makasalanan. Mukhang anghel tong dalawang to eh. Paano kayo naging makasalanan to? Pero makasalanan eh. Di ba? Makasalanan. Mga bata, paano naging makasalanan? Dahil sa kanilang magulang. Minanan nila yung kasalanan ng magulang nila. Kaya nga ang sanggol, ang bata, nasa tiyan pa lang, ay makasalanan na. Paano naging masama? Wala namang ginagawang kasalanan pa. Minana yan sa kanilang magulang, hanggang sa minana natin kay Adan at kay Eva. Yun ang unang makasalanang tao. Di ba? Si Adan, nanamanan natin dahil lahat tayo ay galing kay Adan. Pero na lang kung galing ka sa unggoy. Ayan, baka wala kang kasalanan. Di ba? Pero pangit ka. Kasi galing ka sa unggoy, hindi ka maganda. Pero kung galing ka kay Adan, kay Eva, maganda ka. At gwapo. Amen po ba? Yun nga lang, makasalanan. Di ba? Yun. So, si Kristo namatay para sa mga masama. Ang tao, pwede lang mamatay kung meron man para sa mabuti. Ayan. May hangganan. So, ang pag-ibig ng tao, ayan, dali lang ayan. Ayan. Ang pag-ibig ng tao, ito muna ang ating pag-uusapan. No? Paano ba magmahal ang tao? Paano ipakita ang kanyang pag-ibig ang tao? Matthew 22:36-40, Romans 13:8-10. Unahin natin yung Matthew 22:36-40. So, paano ba ang tao magmahal? Ayan. Kinikilig. Ayan, pwede rin yan. Kinikilig.
Guro, alin ba ang dalawang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, verse 37, sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang utos. So, paano tayo magmahal? Sino yung mamahalin natin unang-una? Ang Diyos. Kayo ba'y kinikilig pagka sinasabing mahal ko ang Diyos? Kinikilig ba kayo? O walang damdamin. Yan ang una natin, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong puso. Yan kompleto. The highest form of love is loving God. Yan ang pinakauna. Pangalawa, 39. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa. Pangalawa, second to God ay mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Paano mo mamahalin ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo? So dapat mahal mo yung sarili mo. Mahal mo ba yung sarili mo? Mahal nyo ba yung sarili nyo? Sarili nyo? Tingin sa salamin, I love you. Napakaganda mo. Tingin sa salamin, napakagwapo mo. Dapat, di ba? Dapat ikaw muna yung maniniwala sa sarili mo na maganda ka. Di ba? Pero pag tumingin ka sa salamin, ang pangit naman ito. Ay, hindi mo mahal sarili mo. Di ba? Mamahalin mo muna yung sarili mo bago ka makapagmahal ng iba. Kasi ang sukatan ng pagmamahal ng sarili mo, ng pagmamahal ng kapwa mo, yung sarili mo. Kaya pag nakita mo sa salamin, beautiful, handsome. Kaya ako, pag tumitingin ako sa salamin, lagi ko sinasabi, sino kayang gwapong tao na to? Napakagwapo mo. Di ba? Kailangan believe ka muna sa sarili mo, mahal mo yung sarili mo. Mamaya, ititreat kita sa Jollibee, sarili mo, di ba? Ayan. Mahal mo yung sarili mo, yun ang sukatan. Pero ang tao, pangalawa lang yan, Pag binaligtad mo yan, inuna mong mahalin ang sarili mo at kapwa mo, pangalawa ang Diyos, disaster. Disaster yan. Kasi wala nang sasalo sa iyo halimbawa, mahal mo ang tao, pangalawa ang Diyos, yung minamahal mo namatay. Wala ka nang aalay ng pagmamahal mo. Wala nang saysay mabuhay. Yung pinakamamahal ko namatay na, kaya wala nang saysay akong mabuhay. Bakit? Wala ka nang pagbibigyan ng pagmamahal. Kaya minsan gusto mo nang sumama doon sa libing. Di ba? Ganun ang nangyari. Pero kung mas mahal mo ang Diyos, ay merong sasalo pa. Ay, meron pa akong mahal na isa. At ang Diyos, hindi ka namang iiwan, hindi mamatay yun, hindi ka iiwan. Pantao, pwede kang iwan, pwede kang lokohin, di ba? Tama po ba? Pwede kang tradorin, ayan. Meron pang sasalo na mas mahal mo. Kaya dapat una ang Diyos. So, sino po yung mamahalin natin? Ang una ang Diyos, pangalawa ang tao. Wala na pong iba. Mahalin mo ang mga alien. Wala, di ba? Paano kayo mga hayop? Mahalin mo pwede bang mahalin ng aso? Hindi naman sinabi rito, di ba? Yung aso, mahal lang natin bilang alaga. Pero wag niyong mahalin bilang tao. Merong dyan tula, di ba? Ako'y may alaga. Alam niyo ba yan? Ako'y may alaga, asong mataba. Buntot ay mahaba, makinis ang muka. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, kaya't kaming dalawa mag-asawa na. Tama ba yun? Tama ba yun? Yun, akalain mo sa Amerika may nagpakasal sa isang state doon, kung anong state doon. Pinakasalan niya yung alaga niyang hayop Yung alaga niyang aso. Sobrang pagmamahal niya, pinakasalan niya. Mag-asawa na sila. So, pwede ba yon? Hindi dapat, di ba? So, ang Diyos lang at tao, yung mga pet, bilang pet lang, hindi bilang tao. Huwag natin ipapantay sa kanila na bilang tao. Minsan, merong namatayan ng aso. Naku, wala na. Ayaw nang mabuhay. Namatay yung aso niya. Diba? Kasi ina yung pinakamahal niya. Wala na siya ibang mamahalin. Dapat ang Diyos ang
una. Amen po ba? Yan, purihin ng Panginoon. Romans 13, 8 to 10. Paano ba natin mahalin ang kapwa in general? Sabi rito, wag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Ako, bawal pala mangutang. Wag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi, tama ba? Ayan, no? Bawal mangutang, kundi mag-ibigan sa isa't isa. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatutupad na ng kautusan. Yan. So kung mahal mo yung kapwa mo, huwag mo utangan. Huwag kang magkautang eh. Yeah? Pag inutangan ka, hindi ka na binayaran, hindi ka na mahal. Hindi ka mahal noon, di ba? Bawal ba mangutang? Hindi. Pag mahal mo yung kapwa mo, inutangan mo. Dahil mahal ka, pinautang ka, bayaran mo. Kasi yung pagbabayad mo, nagpapakita na mahal mo rin siya. Di ba? Inutangan mo, utangan mo uli. Bayaran mo. Di ba? Paano umutang? Paga mo 100, binayaran mo 100. Sunod, utangan mo 200. Pataas ng pataas yun. Pag malaki na, takasan mo na. Tama ba? Hindi ganon, di ba? Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakakatupad ng kautusan. Yun, hindi nyo na kailangan i-memorize yung 10 Commandments para mahalin mo yung kapwa mo. Kasi yung pag-ibig, tinutupad niya na yung kautusan. Ano ba ang pag-ibig? Ito, paunawa ko sa inyo. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya. Alam nyo ba yung huwag kang mangangalunya? Katumbas noon sa mga, ano ba, kung magnobyo, magnobya, mag-asawa, huwag kang mangangalunya, huwag kang tataksil. Di ba? Kung mag-asawa, huwag kang magkakabit. Kung lalaki, babae, faithful ka dapat. Tama ba? Yung pangangalunya, huwag kang magtataksil. Parang ganon. Huwag kang papatay. Alam niyo naman yung, merong literal na pagpatay. Meron namang pagpatay sa tingin o sa isalita o sa isip. Yung bang pagbubuli, yun, parang pinapatay mo siya noon. Ayan, minumura mo, nilalait mo yung pagkatao. Huwag kang magnanakaw. Ayan. Huwag kang mag-iimbot, may inggit, yan. At kung meron pang ibang utos, nauwi lang yan sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, ibig sabihin yan, kung ano yung ayaw mong masamang mangyari sa iyo, huwag mong gagawin sa iyong kapwa. Diba? Yun. So, ganun lang. Kaya nga ang basihan yan, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya sabi sa verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Bakit? Kasi ang pag-ibig, hindi siya gagawa ng masama. Lahat ng masamang mangyayari na pwedeng maging resulta ng gagawin mo sa iyong kapwa, ay hindi yon pag-ibig. Kaya tatanungin mo kagad, ito ba'y makakasama sa akin? O hindi mo gagawan sa iyo, di ba? Kung makakasama sa iyo, wag mo gagawin dahil mahal mo sarili mo. Ngayon, ito ba'y makakasama sa aking kapwa? Kahit sino man yan, asawa man yan, anak. Kung makakasama sa kanya, ba't mo gagawin? Hindi pag-ibig yon. So ang pag-ibig, hindi yan gumagawa ng masama sa kapwa, kundi ano lang, kabutihan. Yun ang application in general. Kaya hindi mo na kailangan memorize lahat ng mga kautusan. Yun lang ang prinsipyong gagawin mo. No? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa, kundi kabutihan lang. Kaya ang kabutihan mo sa iyong sarili, gagawa muna ng kabutihan ang iyong sarili. Tama po ba? So, bago ka mang libre ng Jollibee, ilibre mo muna sarili mo. Tama? I-enjoy mo muna para pwede kang magbigay naman sa iba. Okay, paano ipakita ang pagmamahal sa kapwa? Ito yung pagmamahal ng tao, tao sa tao. Ayan. So, ang pagmamahal sa kapwa, pagpapakita rin niya ng pagmamahal sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, mahalin mo yung kapwa mo. Bakit?
Bakit kaya ganon? Kasi ang Diyos, nilikha niya yan. Mahal niya kasi ang tao. Kaya, pag minahal mo yung kapwa mo, minahal mo rin ang Diyos. Ayan, no? Parang give and take, no? Kaya umiikot lang. Ayan. So, paano ipakita ng tao ang kanyang pagmamahal sa kapwa? Meron tayong tinatawag na 7 love languages. 7. Okay. Sa internet, 5 lang. Sa akin, 7. So, sarili ko to, 7. Actually, dinagdagan ko lang ng 2. Sa internet, 5. Pero yung 7, sa akin lang yan. Yung 7 languages. Una, paano ipakita? Words of affirmation. Ano ba yung words of affirmation? Ito yung pagpapahayag ng pagmamahal. Words, salita. Kaya iingatan mo, yung sasabihin mo dapat hindi nakakasakit ng damdamin, kundi nakakapagpaano ng puso ng kapwa. No? Nagpagpapagaang. Ayan. So ito'y pagpahayag ng pagmamahal, pagpapahalaga, suporta sa magitan ng mga positibong salita o papuri. Ito sa kapwa, hindi ito specific. In general po ito. No? Halimbawa, mahal na mahal kita. Ayan. O pwede ito sa mag-asawa, sa anak. Sabihin mo yung anak mo, o anak, sabihin mo yung pa, mahal na mahal kita. Nasabi niyo na ba yon? Words of affirmation. Nasabi niyo na yon sa kapatid niyo. Ayan, love na love kita, kuya, ate. Ayan. So, wag lang sa kapitbahay, mami misinterpret. Yung kapitbahay, mahal na mahal kita. Ako, disgrasya. Ano? Okay. Proud ako sa iyo. Ayan. Diba? Nasabi niyo na ba? Mga example lang to. Ang ganda at gwapo mo. Kahit hindi totoo. Diba? Sabi, para kasi yun ang makapagpapasaya sa kanya. Kasi pag sinabi mo ang pangit mo, baka malulungkot yun. Diba? So ano ba yung makapagpapasaya sa kanya? Yun. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Yung magpagti-thank you. No? Thank you. Salamat. Nandito lang ako para sa iyo. Kaya mo yan. Andiyan ba? Dami ko nang sinabi. Ngayon hindi ko na pindot Ayan. Okay na. Ayan. Tama yan. Ayan. Okay. Asan na ba? Kaya mo yan. Tiwala ako sa iyo. Ang swerte ko sa iyo. Na-appreciate ko ang tulong mo. Example lang yan. So, yan yung mga words of affirmation. Yan yung mga salita na nakakagaang ng loob. Hindi yan nakakasakit. Kaya ingat tayo sa sasabihin natin sa ating kapwa. Ayan. Gwapo mo. Galing nito. Di ba? Mga ganon. Di ba? Galing niya pumindot. Nakakasabay. Praise God. Ayan. Ayan. Number 2 na tayo. Ayun. Ayan. Quality time. Ano ba yung quality time? Tumutukoy sa oras na ginugugol mo kasama ang ibang tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, na puno ng atensyon at pag-focus sa kanila. Ay, hindi ito yung quality time sa opisina. Kasama mo, trabaho yun hindi yon. Ibig sabihin to, banding, para mas makilala mo yung isa't isa. So ito yung panahon ginugugol sa banding, para sa banding na magkasawa. Ayan, no? Anak, banding ng kaibigan. Starbucks tayo, yun, mga gano'n, no? Banding, kwentuhan, para maging close pa sa isa't isa, kagaya ng outing o pasyal, simpleng kwentuhan, salo-salo sa bahay, o kapi-kapi tayo, mga ganyan. No? So, yun yung quality time. So, nagbibigay ba tayo ng quality time sa mga mahal natin sa buhay? Ayan, no? Yan. So, pag may pagkakataon, lalo na yung birthday, mag-spend tayo ng, kaya may mga holiday o spend mo ng quality time. Yan, Okay, number 3. Physical touch. Ayan. So, ito ay physical na paghawak o physical na pagpapalagayan ng loob. Ganun, di ba? Tapos kanina, ano ba yung ginawa natin kanina? Ayan. Ayan, physical. Di ba? Na pagpapahayag ng loob, ito ay isang love language na naipapahayag sa magitan ng pagyakap. Ayan, paghalik, brotherly, sisterly love. Ayan, paghawak ng kamay, holding hands, paghaplos, o iba pang malapitang physical na contact.
Okay, wag lang po yung sa mag-asawa, no? Mag-iingat din po tayo kasi baka sa public, okay lang po yun na sa mag-asawa, siguro sinundo mo sa airport o nagkita kayo, miss, nahalikan mo, hindi mo na mag-asawa, siguro okay lang po yun. Pero wag pong masyado kasi nasa public place, baka po ay ma-misinterpret po tayo ng mga, baka malaswaan po sila sa atin. So ito yung mga sa simple magkaibigan, lalaki, babae. Ayan, no? So yung ewan ko nung araw nag-a-appear pa tayo, na, di ako uso pa ngayon ang appear. Hindi na, iba na ngayon eh. So wag lang po yung malaswa na paghawak, no? Iba naman po 'yon. So physical touch sa kaibigan. Pang-apat, acts of service. Ito po yung pagpapakita ng pagmamahal sa magitan po ng mga kilos o gawa o pagtulog. Acts of service. Nahulugang pagpapakita ng pagmamahal sa magitan ng mga gawa o kilos sa halip na salita lamang. Ito ay pagtulong o pagpapadali sa buhay ng kapareha upang maipadrama na sila ay mahalaga at naalagaan. So yung simple ko, ako na bibitbit niyan. Ayan, nakita mo na may maraming dala, kunin mo, ako na magdadala niyan. No? O yung pagtulong sa bahay, nay, ako na po maghugas ng pinggan. Nagbo-volunteer ka. Pagpapakita ng pagmamahal. Acts of service. Ayan, nagawa na po ba natin yon? Sinabi mo na ba sa nanay mo, nay, ako na magluluto. Ay, hindi mo yon. Maghuhugas, kaya maghugas. Ako na magwawalis ng bahay. O, yan, no? So, yung mga gano'n na tutulong ka simple lang sa pagbubuhat, sa mga gawaing bahay, ay makikita na yung acts of service. So, halimbawa, no? Baba natin. Ayan. Pagluluto ng pagkain para sa kapareha, pagtulog sa mga gawaing bahay, paglilinis, paglalaba, pag-aayos ng mga bagay na nasira, paghahatid o pagsundo mula sa trabaho. Ayan, no? Ayan, i-escortan mo siya pagpasok o pagsundo, mga ganun. So, acts of service. Nagawa po ba natin yan? Ayan. Or pagtakbo ng mga errands. So, halimbawa, yung pagbabayad ng bills, kaya pamamalengke. Ayan. Ayan. So, ako nang magdadala niyan doon. Ako na, sasabay ko na sa babayaran. Mga ganon. So, mga acts of service. Ayan. Ay pagpapakita po yan ng pagmamahal. Ayan. Number 5, giving of gifts. Ayan. Ang pagbibigay ng regalo, giving of gifts, ay isa sa mga love language kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng pagmamahal sa magitan ng pisikal na regalo. Maliit man o malaki, ang regalo ay sumisimbolo ng pag-aalala, pagsisikap at pagpapahalaga ng kapareha na nagpapatunay na sila ay iniisip. So, caring, di ba? Ayan. Kaya lang, minsan, pag dalaga, babae, lagi nagbibigay yung lalaki na, bibili ka ng Jollibee o binalot kita ng Jollibee, mga ganon. Pagka ganon, sabihin may crush yun, di ba? Parang ganon. Ngayon, ano mo yung mga lalaki, madali magnigaw, di ba? Sabihin mo. Sila yung nagtatapat. Amen po ba? Alam mo yan sa mga, Ngayon, ang babae mahirap magsabi na, pwede ba ligawan kita? Hindi, gano'n, di ba? Ngayon, nagpapakita sila by caring. Ay, meron akong, doble yung pizza, buy one, take one, kasi sa'yo na yung isa. Pag babae, nagbigay sa'yo ng gano'n, o minsan kakain kayo, ako na magbabayad. Yung babae may gusto sa iyo. Alam mo na. Yan. Oo. Hindi niya sinasabing mahal ka niya, pero pinapakita sa pagbibigay ng regalo. Yan. Pwede na naman, dahil mahal mo siya bilang kaibigan. Meron naman ganon. Yan. Minsan sa mga bata, sa magkakapatid, pagka masyadong marami regalo, ba't ako wala naman naiinggit sa magkapatid? Ba't ako wala? Ayan, baka hindi parehas. Kaya mag-ingat din tayo mga magulang. Kaya pag nagbibigay po tayo ng regalo sa mga anak natin, baka magselos yung isa. Diba? Para hindi magselos, wag nyo na lang bigyan ng regalo. Diba?
Kung hindi kaya yung budget, pang isa lang. Ayan. Oh. Then, bigyan natin. Meron namang special, halimbawa, ah, birthday or graduate, may honor, ayan. Naintindihan naman ng mga ibang mga kapatid. Pero pag walang okasyon, isa lang binigyan mo, favoritism yun. Ha? Ayan. Gifts of giving. Okay, halimbawa, sorpresang bulaklak, paboritong pagkain, o gawang kamay, handmade, o bagay na bagay, subalit malaki, may malaking kahulugan. Mga simpleng bagay, pero it shows you care and love the person, love language. Okay, pang-anim, emotional or behavioral support. Ito ay pagiging karamay sa hirap at ginhawa, sandigan o tagapagtatag ng loob. Sa mga magkakaibigan, sa panahon ng may pinagdadaanan ng kapwa. So may pinagdadaanan, may problema, pag-unawa o pakikinig ng tapat. Pwede yung hinihingahan ka lang. Ayan, no? May nakaaway sa eskwela o yung kaibigan mo, o may problema sa bahay, maganda ihinga sa iyo. Sige, sabihin mo sa akin, ano ba nangyari? Ganon. Pakikinggan mo lang yon. Hindi ka na magko-comment doon. Yung pakikinig mo sa kanya ay show of concern na yon. Diba? Ginagawa, nire-release niya sa iyo. Yan. So, pagbibigay ng kapanatagan, comfort, at pagpapakita ng malasakit, concern. Karaniwan ito pag namatayan ng kaibigan o kapwa ay may naging problema sa tahanan, eskwela o trabaho. Diba? Ano ba, yung kaibigan mo namatayan ng aso o ano, diba? Lungkot na lungkot, makikiramay ka kahit nalungkot siya, kahit na aso yon, mahal din niya, bigyan mo ng pakikiramay. Ayan, no? Damayan mo siya. Ayan. Okay na po ba yon? Emotional and behavioral support. Pang-pito, last na. Last na doon, pero hindi pa, ito yung last na mensahe. No? Ayan. Open rebuke o pagtutuwid ng kapwa. Ito siguro ang pinakamahirap sa 7. Ito ay pagbibigay ng payo o pagsasabi ng mga panganib mula sa maling desisyon o gagawin ng kapwa. Halimbawa, nasabi na po ba natin, oy, masama yung ginagawa mo. May masama siya. Masama yan sa kalusugan mo. Ano ba? Sigarilyo o nagiinom ng alak. Pinapaboran po ba natin? Sige, inom ka pa. Okay yan sa health mo. Sige, sigarilyo ka pa. Tagal ang buhay mo dyan. Hindi ka doon, di ba? Sabihin mo, masama yan. Gagawin, masama yung ginagawa mo o gagawin mo, baka madisgrasya ka o mapahama ka. Or sigurado ka ba sa desisyon mo? Yan. Tama, ano? Pag-isipan mo ng mabuti kung yan ang gagawin mo. Pag-isipan mo. Dapat ina-advise natin. No? Mag-isip-isip ka nga. Ito, nagagalit ka na. Mag-isip-isip ka nga. Ayan. Mag-imbestiga ka muna. Baka manloloko yan o scammer. No? Lalo na sa mga investment o kaya kung may nandiligaw. Alam mo yung karakter ng tao na scammer. No? At paglalaruan lang yung kaibigan mo, papayuhan mo. Ayan. Sabi po sa Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than secret love. Diba? Mas maganda, ituwid mo siya kaysa itago mo yung pagmamahal mo sa kanya, hindi mo sabihin. Paano mo sasabihin? Ituwid mo siya, i-correct mo siya. Ayan. Diba? Mga nanay, paano tinutuwid bata? Pinapalo, di ba? So yung pagpapalo, nakaranas ka mapaluin. Ako, sakit nun. Naalala ko, tatay ko talaga. Sapwit talaga. Napapatalong kaming gano'n. No? Yung pala, pagmamahal pala yon. Late ko na na-realize na mahal kaya pala nagawa yon ay mahal pala ako ng tatay ko. Kaya para ibalik, pinapalo ko rin siya. Napakita ko rin yung pagmamahal ko sa kanya. Joke lang yun. Huwag niyong gantihan. Tatay niyo yun. Ayan. Ay, sinampal ka ng nanay mo, sampalin mo rin. Mahal kita na eh. Sampalin mo rin kasi mali ang ginagawa mo. Yeah. Ayan. Medyo merong limitasyon tayo, no? Sa magulang. Ayan. Romans 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Daan niyo yan, ha? Pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ayan.
Okay. Ngayon, paano naman yung pag-ibig? Ay, pag-ibig ng tao yan, ha? Paano naman yung pag-ibig ng Diyos? Paano ba magmahal ang Diyos? 1 John 4, 8 to 12, number 2. Yan. Pag-ibig naman ng Diyos to, ha? Okay pa po ba kayo? Kaya pa? Kaya. Oo. May merienda ba to mga to? Meron? Kasi ginugutom ko eh. Sa tagal, gutom na to. Mamaya. Kahit di masarap yung luto mo, Brad, napakasarap. Di ba? Kasi walang tanggi pag gutom eh. Di ba? 1 John 4, 8 to 12. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig pagdating sa Diyos? Pagdating sa Diyos, ang pag-ibig ay Diyos. Ibig sabihin siya yon. Siya yung source of love kasi siya mismo ay love. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Ayan, tandaan natin, no? Sa Kanya nanggagaling ang pag-ibig. Siya mismo ay pag-ibig. Nature niya yon, kalikasan niya yon. Natural sa Kanya yon kasi ang Diyos ay pag-ibig. Buti na lang ang Diyos natin ay ang Diyos, di ba, na mapagmahal. Paano lang kaya kung si Satanas ang Diyos? Ang gulo, di ba? Walang pag-ibig si Satanas eh. Kung ano yung makakasama sa iyo, yan ang ibibigay niya sa iyo, di ba? Steal, kill, and destroy. Yan ang si Satanas eh. Buti na lang hindi siya ang Diyos natin. Ang Diyos natin na Diyos Ama na nasa langit ay Diyos ng pag-ibig. Verse 9. Verse 9 na tayo. Ayan. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ang Diyos hindi lang siya pag-ibig by nature, kundi pinapakita niya yung kanyang pag-ibig. Hindi pwede ang Diyos tahimik. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili ipahayag yung kanyang pagmamahal. Kasi pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa libutan upang tayo mabuhay sa magitan niya. That is the greatest love, di ba? Sinugo niya yung kanyang anak para tayo ay iligtas. Pinahayag ng Diyos yun, yung kanyang anak. Hindi anghel lang, sinugo, kundi yung anak niya mismo, yung pinakamahalaga sa kanya, ang sinugo niya para iligtas tayo. Verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan. So matakin nyo ang Diyos, mahal tayo, pero tayo hindi natin siya mahal. Yun po yung katotohanan. Hindi ka minahal ng Diyos at sinugo si Kristo dahil mabait ka, masunurin kang tao, at mahal mo siya, baliktad. Hindi mo mahal ang Diyos, hindi ka masunurin, pasaway ka, hindi mo siya sinusunod, inaaway mo ang Diyos, sinisisi mo pa sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Pero sa kabila noon, ang Diyos, mahal ka. Kaya ang pag-ibig ay Diyos ang unang umibig. Hindi dahil sa inibig natin siya, kundi siya ang unang umibig sa atin. Ayan, ha? So, binahal ng Diyos ang hindi kaibig-ibig. Kaya ba natin yon? Mahalin natin yung hindi kaibig? Hindi, di ba? Hindi mo mamahalin yun eh. Hindi naman kaibig-ibig yan. No? Dapat kaibig-ibig, mamahalin mo. Pero ang Diyos hindi. Tayo na hindi kaibig-ibig, minahal ng Diyos. So, sino ang unang nagmahal sa atin? Ang Diyos. Hindi kailanman hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. So, mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat ng mag-ibigan din tayo, naman tayo sa isa't isa. Ano ang nais ng Diyos na tugon sa pagmamahal niya sa atin? Yung magmahalan tayo. So, una, ang Diyos nagmahal sa atin. Pangalawa, tayo naman ang magmamahalan sa isa't isa. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Yun ang nais na tugon ng Diyos. 11, no? Yun ang ilipat mo nga. Yun ang nais na tugon ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin. Yung tayo naman ay gumanti ng pagmamahal kanino? Sa ating kapwa. Yan. So verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Ba? Walang nakakita sa Diyos. Diyos Ama, Diyos Ama. Tinutukoy dito ang Diyos Ama. So, walang nakakita kailanman sa Diyos. God the Father ang tinutukoy dito. Kasi si Kristo may nakakita, nagkatawan tao.
So kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. So paano pinapadaloy ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao? Hindi siya nakikita, pero paano niya pinapakita yung pagmamahal niya sa atin, sa mga tao? Sa magitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, doon dumadalo yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa magitan ng kanyang mga anak. Amen po ba? Tayo ang daluyan. Yan. So, ano po ang ginagawa ng pag-ibig ng Diyos? Ito po yon. Number 1, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, yung buhay na walang hanggan, hindi tayo deserving, di ba? Mahal niya tayo, makasalanan pa. Minahal niya tayo na makasalanan, masama, pasaway. Pero yung pagmamahal niya yon ay nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Ay, alam na natin yan. Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Anong kalagayan ng sanlibutan? Makasalanan, masama. Na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa pagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak. Isinakripisyo ng Diyos yung kanyang anak para sa ating mga kasalanan. Upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ako bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Masama akong tao. Dahil, isa lang ang dahilan, mahal ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, gayon na lamang. Ibig sabihin, napakalaki ng pagmamahal ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mong kalimutan yon, mahal na mahal ka ng Diyos. Walang kapantay na pag-ibig, napakalaking pag-ibig. At dahil sa pag-ibig na yon, binigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Meron ba tayong buhay na walang hanggan? Amen. Paano mo nalaman? Dahil bakit mo nalamang may buhay na walang hanggan ka? Dahil ang Diyos mahal ka. Di ba? Hindi dahil sa mahal mo siya, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, anong bunga ng pagmamahal ng Diyos sa'yo? Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo. Ayan. Kaya alam mo, meron kang eternal life. Ngayon, pag hindi mo alam na may eternal life ka, isa lang ibig sabihin nun. Hindi mo alam na mahal ka pala ng Diyos. Naintindihan po ba? No? So, kailangan alam mo, mahal ka ng Diyos. Kaya dahil doon, meron kang buhay na wala naman dahilan ng Diyos para bigyan ka ng eternal life eh. Makasalanan ka eh. Isa lang ang dahilan ng Diyos, mahal ka niya. Period. Yun na yun. Kaya ako alam ko, meron akong eternal life. Hindi dahil sa mabait ako o meron akong ginawa na natuwa siya. Kaya nagkaroon akong eternal life. Hindi po yun. Kaya alam ko, meron akong buhay na walang hanggan dahil alam ko, minahal ako ng Diyos. At hanggang ngayon, mahal ako ng Diyos. Paano pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa iyo? Binigay niya yung kanyang anak para tubusin ka sa iyong mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganon kadakila ang pagmamahal ng ating Diyos Ama na nasa langit. Pangalawa, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, hindi ka lang niya binigyan ng eternal life, ginawa niya tayong mga anak niya kay Kristo Jesus. Itinuring kanyang anak. Tawag doon na born again ka. Pinanganak ka niya sa kanyang kaharian. Sinilang kanyang muli. Ayan. 1 John 3:1-2. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig. Tingnan nyo masdan ninyo kung anong klaseng pag-ibig ang ibinigay ng Diyos Ama sa atin. Pag-ibig ng Ama, itong tinutukoy natin. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama, ng Diyos Ama. Ano yon? Upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala. Ito. Ba? Sanlibutan, kapitbahay mo, hindi nila alam anak ka ng Diyos. Sino nakakalam na ikaw ay anak ng Diyos? Ang Diyos, saka ikaw. Paano mo nalaman na anak ka ng Diyos? Ginawa ka niyang anak niya.
mula sa pagiging pasaway, makasalanan, ginawa ka niyang anak niya, na born again ka. Paano mo nalaman? Dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ako, alam ko, ako'y anak ng Diyos, ginawa niyang anak niya dahil mahal niya ako. It's all about the love of the Father to us. Okay, ano yung unang ginawa ng Diyos? Dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan kanya ng eternal life. Alam mo, bakit ka may buhay na walang hanggan? Binigyan ako ng Diyos. Bakit ka binigyan? Ano bang ginawa mo? Wala, masama nga ako eh. Dahil siguro mahal niya ako. Yun, di ba? Oh. Bakit kanya ginawang anak? Di ba? Pasaway ka. Hindi ko rin alam eh. Pero ang nalaman ko, sabi ng Biblia, kaya niya ako ginawang anak dahil napakalaki ng kanyang pagmamahal sa akin. Hindi lang niya ako binigyan ng eternal life, binigyan pa niya ako ng karapatan maging anak niya. Ayan, no? So, verse 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Kailan tayo naging anak ng Diyos? No? Kailan tayo naging anak ng Diyos? Magiging anak ba tayo o anak na? Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. So yung pagiging anak natin ng Diyos, magmanifest yun. Pagdating ni Kristo, magiging kagaya natin siya in the future. Yung manifestation ng mga anak ng Diyos. Ano ba yung mga anak ng Diyos? Pag anak ng Diyos, anong itsura natin? Prinsipe at prinsesa. Si Kristo ay hari. Tayo mga prinsipe at prinsesa. Hindi pa nakikita ngayon, di ba? Pero yan ay magaganap, makikilala ng lahat at papakita ng Diyos, anak ko to pagdating ni Kristo. Yung mahayag. Pero ngayon ay anak na tayo. Amen? Pero hindi pa nakikita ng sanlibutan. Ihayag ng Diyos sa sanlibutan yon pagdating ni Kristo sa second coming, pagbabalik ni Kristo. Ang mahalaga, alam mo, mahal ka ng Diyos, at dahil mahal ka ng Diyos, ginawa ka niyang anak niya. Amen. So, ano na tayo ngayon? Ako'y anak na ng Diyos dahil mahal ako ng Diyos Ama na nasa langit. Amen ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Kaya lang, kung mahal ka ng Diyos, anak ka na niya, may karapatan ng Diyos na paluin ka pagka ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Dahil bilang anak niya, itutuwid ka niya. Ayaw niya kasi na naliligaw ka ng landas. Amen ba? Kaya anong gagawin ng Diyos sa'yo? Papaluin ka niya. Hebrew 12:5-8. And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you. Hindi ko na Tagalog to, brother. No? English na lang. As unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor paint when thou art rebuked of him. Masakit po yung palo ng tatay. Naranasan ko yan nung ako'y maliit pa po. No? Verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he received. So, mahal ka ng Panginoon, lahat ng anak niya, pinapalo niya, tinutuwid niya. Kaya pag may nangyayari po sa ating masama, baka may nagawa tayo, tinutuwid lang tayo ng Panginoon. Kailangan, humingi tayo ng tawad. Yung tawag na magsisi. Kaya nga yung repentance, ano po yan? Sa pamumuhay bilang anak ng Diyos. Pag nagkamali ka, mali ito, sisi ka, hingi ka ng tawad sa Panginoon. Ayan, para ang Panginoon, di ka na paluin. Tapos, yayakapin ka ng Ama, mas gaganda yung pamumuhay natin, di ba? For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he received. Verse 7, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? So walang ama na natutuwa siya yung anak niya nagkakamali. Meron bang tatay na gano'n? Di ba? Ayaw natin yun. Kaya misa maabot tayo sa disiplina. Disiplina tayo, pinapalo natin yung anak natin pag nagkakamali. Ha? So pag maliit pa, palo. Pag malaki na, ano na yon? Bawal kang lumabas. Wala kang baon ngayon. Yun ang mga palo. Diba? Hindi na physical na palo. Hindi natatalab sa kanya yon. Kailangan meron ng mga sanksyon na tinatawag.
So, bawal kang lumabas ng bahay. Ilalak mo yan sa bahay. Bawal kang lumabas. Mga ganon. So, depende na pag medyo may edad na. Yung anak ko, pag nagkamali yun, wala kang Jollibee. Lungkot na lungkot. Hindi ka na kang Jollibee ngayon. Walang pasyal, walang SM. Ayan, mga disiplina. Ayan. So, if you endure, ayun, verse 8. But if you be without chastisement, whereof all are partakers, then are you bastard and not son. So, ang Diyos, pag hindi ka pinapalo, nagkakamali ka, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka niya anak. Kung anak ka o anak na sa labas. Ano yung anak sa labas? Anak ng Diablo yun. Hindi hindi Diyos amahan tatay ang Diablo. Anak sa labas yun. So hindi naman tayo anak sa labas. Amen? Anak tayo ng Diyos. Kaya mahal tayo ng Diyos, tinutuwid niya tayo sa ating mga pagkakamali. Panghuli, number 3, dahil sa kanyang pag-ibig ay hindi tayo mawawalay sa kanya at iingatan tayo hanggang wakas. Naintindihan niyo po ba yan? Anong katiyakan mo na makakarating ka sa kabilang buhay? Na hindi ka maliligaw ng landas at mawawala sa kanya. Wala tayong katiyakan sa sarili natin. Ay isa lang ang katiyakan natin. Umaasa tayo, yung pagmamahal ng Diyos, iingatan tayo hanggang tayo ay makarating sa kanyang kaharian. Amen po ba? Okay, Romans 8:38-39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man at ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, at ni ang mga bagay na darating kahit present and future, ni ang mga kapangyarihan, kahit ano pang mga kapangyarihan, kahit sa Diablo, sabi sa verse 39, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, kahit ang demonyo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pag ang pag-ibig ng Diyos tinanggap mo, ano yung una? Meron kang eternal life. Pangalawa, ay gagawin kanyang anak niya. At bilang anak niya, papaluin ka niya pag nagkamali. Didisiplinahin, may kasamang disiplina. Ayaw kanyang mapariwara. Pangatlo, dahil ikaw ay mahal ng Diyos, yung pag-ibig niya, iingatan kanya hanggang sa kabilang buhay. Amen po ba? Ayan. Ayan. Purihin ang ating Panginoon. Romans 8, nabasa ko na ba yun? Yung verse 39, nabasa ko na, no? Okay. Ang tanong, tinanggap mo na ba yung pag-ibig ng Diyos sa iyong puso? Romans 5, last verse natin. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Natanggap niyo na po ba yung pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso? Paano po natin natanggap? Sa magitan po ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, nang binigay po ng Diyos ang Holy Spirit niya sa iyo at naging kaisa na ng ating Espiritu, tinanggap po natin yung kanyang pag-ibig at yung pag-ibig niya ay nananatili sa atin walang hanggan sa magitan po ng Holy Spirit na nasa atin. So, nasa atin po ba ang Holy Spirit? Amen? Kung nasa iyo Holy Spirit, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang Holy Spirit ay Diyos. Siya po yung ikatlong persona, siya po ang Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Kaya sa pagbubulay, ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin ay isang biyaya na kailanman, isang biyaya o kaloob na kailanman ay hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Kaya atin itong bigyan ng pagpapahalaga. Tinanggap mo na ang Holy Spirit, nasa iyong pag-ibig ng Diyos. Ingatan mo to, bigyan mo to ng pagpapahalaga sa iyong buhay, sa ating buhay. Dahil kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay walang kabuluhan ang ating buhay. Amen po ba?
Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Amang Diyos sa langit sapagkat mahal na mahal mo kami. At dahil sa iyong pag-ibig na yan, binayaan mo kami ng eternal life. Tinuring mo kami at binigyan mo kami ng karapatan maging mga anak mo sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. At meron kaming katiyakan na ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa amin hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig na pinagkaloob sa amin through the Holy Spirit na tinanggap po namin. Amin itong iingatan, Panginoon, at i-cherish at mamahalin, Panginoon. At mamumuhay po kami bilang mga anak mo na minamahal mo. At maipadaba rin po namin to sa aming kapwa, ang iyong pag-ibig sa amin. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po sa inyong lahat. Ayan, bago po tayo matapos, muli po natin awitin ang langit. Magsitayo po tayo. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos na buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo, dadakilain. Wala na sa'yo maiharapin. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo mariharapin. Ang awit ko iyong dinggin. Langit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Ikaw lamang ang pupurihin. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo mariharapin. Ang awit ko iyong dinggin. Sabay-sabay po tayo. Langit. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba.
piling ka. Ang puso ko'y sumisigla pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Praise God. Ayan. Pwede na po tayong maupo. At wait lang po, meron po tayong merienda. Wag po muna tayong uuwi. Ayan. Sana po magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo.